Binayaran ako ng isang bilyonaryong si Don Emilio ng milyon-milyon para ayusin ang relasyon niya sa kanyang mga anak na babae. Ang kondisyon niya, dapat tawagin nila akong kuya sa loob ng isang buwan, kung hindi ay 100,000 lang ang matatanggap ko. Sa unang araw pa lang, sobra-sobra na ang nagawa ko. Pero napansin ko na kakaiba na ang tingin sa akin ng 5 magkakapatid. Habang nakasakay ako sa Rolls-Royce ni Don Emilio pauwi sa kanilang mansyon sa Ayala, Alabang, inabot niya sa akin ang ilang papel. Ito ang ilang impormasyon tungkol sa mga anak ko. Kailangan mo para sa trabaho mo, pero kapag nagsumbong ka, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang sikat ng araw. Pagkatapos kong basahin ang mga dokumento, tumingin ako sa kanya nang walang magawa. Yan lang, nag-aalangan si Don Emilio at umubo. Kung kaya ko yan, bakit pa kita kukunin? Binuksan ni Don Emilio ang WeChat at ang family group chat na matagal nang walang mensahe. Ginawa niya ang group na ito nang bilhan niya ng cellphone ang kanyang mga anak na babae, pero pagkatapos mamatay ang kanyang asawa sa cancer, biglang lumamig ang relasyon nila at matagal na ring walang nag-uusap sa group chat. Nanginginig ang kamay ni Don Emilio habang nag-aalangan. Ang pagkuha sa akin bilang kuya ay ang pinakamalaking desisyon sa buhay niya. Pero kapag naiisip niya ang mga tingin sa kanya ng kanyang mga anak na babae, tumitibay ang loob niya. Nagpadala siya ng mensahe sa group. Agad na nagkagulo ang group chat ng 5 magkakapatid. Sino yan? Bakit mayroon tayong bagong kapatid? Sabi pa, nagkamali raw ng birth certificate. Sabi ni Papa, dadalhin niya raw agad. Sana makauwi tayong lahat para maghapunan. Pagkabasa ng mensahe sa group, si Ate Mara, ang panganay, ay may pagtutol. May mali dito. Baka paka na lang ni Papa para makauwi tayo. Kung sino ang gustong umuwi, umuwi. Ako, hindi ako pupunta. Agad na sumang-ayon ang iba. Malinaw na ang pagkamatay ng kanilang ina ay nagdulot sa kanila ng parehong pag-iisip tungkol sa pamilya. Nasa bahay ako, nagtatrabaho, mensahe ni Mariel, ang pang-4 na kapatid na babae. Isa siyang komikero. Siya ay medyo mahiyain. Sana hindi masyadong awkward kapag nagkita kami. Sa gate ng mansyon ng mga Villarreal, paulit-ulit akong pinagsasabihan ni Don Emilio, huwag mong ipapaalam ang sikreto sa harap ng mga anak ko. Bumuntong hininga ako at tinapik siya sa kamay. 5 beses mo na iyang sinabi sa kotse. Manhid na ang tenga ko. Kusa akong gumanap sa papel. Tutal, malaki ang ibinayad nila. Hindi na kailangang tawaging Papa. Tito na lang. Tumango si Don Emilio na may kaluwagan. Ipinahanda ko na sa katiwala ang kwarto mo. Makikilala mo si Mariel mamaya. Bukod pa rito, naibalita ko na rin sa mga bata ang tungkol sa iyo. Sana makita mo silang lahat ngayong gabi. Kalmado akong tumango, hindi naguguluhan. Sa daan, isinaulo ko na ang impormasyon ng 5 kapatid at nahulaan ko na rin ang kanilang personalidad. Halimbawa, si Mariel, ang ika-4 na kapatid, ay isang komikero na hindi lumalabas ng bahay buong taon. Sigurado akong mayroon siyang social anxiety. Para sa ganitong uri ng babae, mayroon akong paraan. Sa hagdan sa 2 palapag, may narinig akong ingay. Nakita ko ang isang dalaga na nakasuot ng puting damit na nahihiyang nakatayo sa hagdan at kinakabahang nakatingin sa ibaba. Mariel, ito ang kuya mo, si Miguel, malumanay na sabi ni Don Emilio. Binuka ni Mariel ang kanyang pulang labi, ang kanyang boses ay kasing hina ng daga. Kuya Miguel. Sa nakita ko, tumugon ako, ginagaya ang kanyang mahinang boses. At Mariel. Nagulat si Don Emilio at lumingon sa akin na may pagdududa. Kanina lang, nagsasalita ako at tumatawa ng natural. Malinaw na kalmado ako sa harap ng kanyang banta. Bakit ako nahihiya kapag nakita ko ang kanyang anak na babae? Paano ko makukuha ang kanilang tiwala? Balak niyang magpaliwanag kay Mariel, pero napansin niya na ang mga mata ni Mariel ay kumikislap na may kakaibang liwanag, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamausisa at kagalakan na hindi pa niya nakikita sa kanyang anak na babae. Ito ang kuya ko. Nakakahiya at nakakatuwa siya. Ang mga mata ni Mariel ay kumikislap na parang mga bituin. Dahil sa kanyang pagkamahiyain, palagi siyang hindi nagtitiwala kapag nakikipag-usap sa iba, pero nang makita niya na katulad ko siya, agad na nawala ang kanyang pag-aalinlangan at napalitan ng pakikiramay. Mayroon siyang talento, napatingin si Don Emilio sa akin na may paghanga.
Sa isang magandang pagsisimula, syempre dapat kong samantalahin ang pagkakataon. Ate Mariel, ipakita mo kay Miguel ang ating bahay, ha? Naiilang si Mariel. Sa kanyang pagkamahiyain, kahit ang direktang pagsasalita ay nagpahirap sa kanya. Nang makita niya ang mukha ni Mariel, nagpanggap ako na walang magawa at hinawakan ang lailayan ng damit ni Don Emilio. Kung ayaw ni ate, ayos lang. Hindi ko sasabihin kay Papa. Ang naguguluhang ngunit nakakaakit na boses ni Kuya ay biglang nagpagising sa pagiging ina ni Mariel at kumislap ang kanyang mga mata. CJ. Natigilan si Don Emilio at hindi nakakibo. Alam niya ang tungkol sa kanyang anak na babae. Ngunit ngayon, pumayag siya na makipag-usap sa isang estranghero. Ano pa ang iniisip mo? Ang aking boses mula sa likuran ay nagbalik kay Don Emilio sa katotohanan. Magpakasaya kayo. Pagkatapos magsalita, masayang lumabas si Don Emilio. Nang magsara ang pinto, dalawa na lang kami sa maluwag na sala at napakatahimik. Dahan-dahang bumaba si Mariel. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanyang kuya, pero kusa akong lumapit at nagpasalamat kay Ate Mariel. Tumingala si Mariel at nakita ang aking tapat na mga mata. Bigla siyang naguluhan, ang kanyang mukha ay hindi sinasadyang namula at mahinang sinabi, walang anuman. Dapat ko yan. Hindi mo kailangang aliwin ako. Nagpapahirap ba ako sa iyo? Natigilan si Mariel. Nakita ba niya ang kanyang pag-aalinlangan kanina? Bago pa siya makapag-isip, patuloy akong nagsalita. Kung ayaw mo akong isama, magtrabaho ka na. Hindi ko sasabihin kay Papa. Naguluhan si Mariel. Gusto niyang magpaliwanag, pero dahil sa kanyang kawalang kakayahan, hindi niya alam kung saan magsisimula. Gayunpaman, hindi pa natatapos ang aking pagganap. Kung tutuusin, isa lang akong ligaw na bata na dinala mula sa labas. Pagkarinig nito, lubos na nagpaumanhin at nakiramay si Mariel. Hinawakan niya ang aking kamay. Huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi ka na mag-isa. Isa na tayong pamilya. Gusto ni Mariel na iparamdam sa akin na mas malalim, ngunit nagkulang siya sa talento. Hinawakan lang ni Mariel ang aking maliit na kamay. Halos matawa ako. Isa nga siyang dalagang walang karanasan. Sa ilang salita, lubos na siyang nawala ng bantay. Hindi niya inaasahan na ang katawan ni Mariel ay napakainit. Ngunit sa ngayon, wala akong ganoong kaisipan. Tutal, ang misyon ang mahalaga. Nang makita ko na ayos na ang kapaligiran, nagpanggap akong nasasaktan at pinunasan ang hindi umiiral na luha. Salamat, ate. Hindi mapigilan ang mukha ni Mariel na ngumiti. Sa mga mata ni Mariel, ito ang resulta ng pang-aaliw kanina. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pakiramdam na pinagkakatiwalaan ng iba. Samahan kita sa paglilibot sa mansion, ha? Malaki ang bahay natin, Miguel. Si Mariel ay tulad ng isang babae na nagpapakita ng kanyang mga laruan. Talagang masaya siya. Sa loob ng 2 oras na paglilibot sa akin sa mansion, natuklasan niya na hindi lang ako may parehong mga libangan, ngunit madalas na itinuturo ang mga punto na hindi niya napagtanto. Noong panahong iyon, nagpadala ng mensahe ang group chat. Bakit tahimik si Mariel? Kamusta ang kuya? Gwapo ba siya? May picture ba? Nang makita ang mga tanong, ibinaling ni Mariel ang kanyang tingin sa akin, nakatingin sa kapaligiran. Sa sandaling ito, sa ilalim ng malayong liwanag ng araw, ang aking panig na mukha ay mukhang gwapo. Hindi alam ni Mariel kung bakit binuksan ang kamera. Narinig ko ang tunog, lumingon at tumingin. Agad na mula ang mukha ni Mariel, tulad ng isang batang gumawa ng isang bagay na mali at nagmadaling inilagay ang kanyang telepono. Ganoon lang napakagwapo. Hindi ko mapigilan. Ate mo ako. Kung gusto mong kumuha ng litrato sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Sa aking pakikipagtulungan, ang album ni Mariel ay nagiging mas at mas puno. Nag-post siya ng ilang disenteng larawan sa grupo. Agad na sumabog ang group chat. Talaga bang kapatid natin yan? Napakagwapo. Mumoka, gusto kong yakapin at halikan siya. Ang kanyang hitsura ay mas maganda kaysa sa karamihan ng mga bituin. Sa loob ng 3 minuto, gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa lalaking ito. Kasabay nito, ang isa pang tao sa grupo ay may ganap na naiibang ekspresyon.
Sa dormitoryo ng mga babae sa Jiangxing University, tinitigan ni Maria ang larawan ng matagal. Hindi siya makapaniwala. Anong pangalan ng kuya natin? Nagtatakang nagtanong si Maria. Nang makita ang mensahe, nagmamadaling sumagot si Mariel. Miguel ang pangalan niya. Maganda, hindi ba? Nanginginig na ibinaba ni Maria ang kanyang telepono. Ang isang hindi makatotohanang pakiramdam ay bumalot sa kanyang buong katawan. Malinaw na kahapon, isa pa lang siyang ulila na tumatanggap ng tulong mula sa paaralan. Paano siya magiging kapatid niya ngayon? Ang mas nakababahala ay kung siya talaga ang kapatid niya, hindi ba matatapos ang relasyon nila mula dito? Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpa siya si Maria na umuwi. Kuya Miguel, mayroon bang cake sa kusina? Kunin kita. Sa sala, nakaupo si Mariel sa tabi ko, inaalagaan ako. Ang kuya na ito ay talagang nakakatuwa. Siya ay gwapo at madaling kausap. Gusto ni Mariel na manatili sa tabi ko ng ilang minuto. Siyempre, masaya rin ako. Natuklasan ko na ang babaeng nasa harap ko ay hindi malapit sa kanyang papa dahil sa kanyang pagkamahiyain. Sa kanyang puso, iginagalang niya pa rin ang kanyang ama. Kung iyon ang kaso, madali itong hawakan. Ate, maaari ba akong kumain kasama kayo ngayong gabi? Kumain kasama si Papa, kasama ang buong pamilya. Ang mga mata ni Mariel ay umiiwas. Kung kailangan niyang kumain kasama ang kanyang papa, ang kanyang pagkamahiyain ay magpapahintulot sa kanya na mag-alinlangan. Siyempre, naiintindihan ko ang kanyang nararamdaman. Sa nakikita ko, bumuntong hininga ako. Kung ayaw mo, ayos lang. Tutal, isa pa rin akong tagalabas. Natatakot lang ako kay Papa. Ginagawa ko ito para sa iyo, bulong ni Mariel. Nandito ako. Hinawakan ko ang maliit na kamay ni Mariel. Bahagya siyang nagulat, na mula ang kanyang muksi ng ayunan ni Mariel ang mga sinabi ko, kahit hindi niya masyadong maintindihan. Para sa kanya, ang kuya niya ay napakarami ng alam. Baka dahil bata pa siyang umaasa sa iba, kaya ganito siya. Sa isip ni Mariel, dapat niya itong mahalin ng higit. Napuno ng pagmamahal ang puso ni Mariel para sa akin. Tara na! Sa malawak na bulwagan, may mga katulong na naglalakad ng may kaayusan sa pagitan ng kusina at silid-kainan. Nagsasaayos ng pagkain sa mesa. Ito ba ang pang-araw-araw na buhay ng isang bilyonaryo? Tinawag ko na si ate pababa. Nagsasalita si Don Emilio sa hangin, nagbubulong-bulong. Pagkarinig nito, lumingon siya. Maupo ka na. Kumain na tayo. Sa nakita niya na naguguluhan si Don Emilio, bahagya akong napangiti. Mukhang nagpa-practice siya kanina. Hinila ko ang manggas ni Mariel. Mahinang nagsalita si Mariel na may pagdamay. Pagkarinig ni Don Emilio sa boses ng kanyang anak na babae, sumaya ang kanyang mukha. Maupo na kayo. Huwag lang kayong kakain. Mag-usap din kayo. Hindi kumain lang kayo at mag-usap. Naupo si Don Emilio sa mesa at nautal na binibigkas ang kanyang inihandang mga salita. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga mata na lumingon sa akin. Malinaw na humihingi siya ng tulong. Bumuntong hininga ako sa aking puso. Kaya naman pala mabait na tao sa harap ng kanyang mga anak na babae. Dahil sa aking sweldo, nagpa siya akong magsalita. Napakalayo ng lobster na iyan. Maaari mo ba akong balatan? Tinuro ko ang malaking lobster na hindi kalayuan. Nagkakahalaga ang lobster ng daan-daan o libo-libong piso. Ito na ang aking pagkakataon upang lasapin ito. Natigilan si Don Emilio pagkatapos ay tumugon. Balatan ko rin ang isa para sa iyo, ha? Pagkatapos magsalita, masayang kumuha si Don Emilio ng lobster, ngunit narinig niya ang boses ni Mariel, hindi ko gusto ang seafood. Nakatigil ang kamay ni Don Emilio sa ere. Napakahiya ng kapaligiran. Agad siyang tumingin sa akin, punong-puno ng paghingi ng tulong ang kanyang mga mata. Huwag kang tumingin sa akin. Siya ang sihi na may mataas na ranggo at mahahalagang tungkulin, ngunit hindi niya kayang ayusin ang relasyon sa kanyang anak na babae. Walang magawa akong tingnan siya at umubo. Ano ang gusto mong kainin? Babalatan ni Papa para sa iyo. Gusto ko ng karne. Ang ganda ng karne. Kumain ka ng marami. Nagmamadaling kumuha si Don Emilio ng plato at chopstick. Itinambak niya ang karne sa plato ni Mariel.
Masaya siya na hindi siya tinanggihan ng kanyang anak na babae. Dapat niyang ipakita ang kanyang sarili ng mabuti. Ngunit kumunot ang noo ni Mariel. Papa, bakit puro ako lang? Hindi mo nakikita si kuya? Tahimik siya. 3 segundong katahimikan. Hindi niya mapigilan na magsalita. May kuya pa pala ako. Dapat. Tinapik ni Don Emilio ang kanyang noo. Naalala niya na mayroon siyang anak na lalaki. Nagmamadali niyang ibinuhos ang natitirang pagkain sa aking plato. Gumaan ang mukha ni Mariel. Tumayo siya at naghanda na rin upang kumuha ng pagkain para sa kanyang papa. Nais niyang ipakita ang mukha ng kanyang mature na ate sa akin. Ano ang gusto mong kainin, papa? Kukunin ko para sa iyo. Huminga ng malalim si Mariel at nagsalita ng may katiyakan. Lubos na nabigla si Don Emilio. Para siyang nagyelo. Kahit anong gawin ko ay hindi siya tumutugon. Sa nakita ni Mariel, natakot siya. Tinanong niyang muli si Don Emilio. Sa pagkakataong ito, tumugon si Don Emilio sa wakas, ngunit malakas ang kanyang tugon. Umiti siya at nahimatay. Noong gabing iyon, pagkatapos kong maligo, naalala ko ang eksena sa hapunan. Hindi ko maiwasan na isipin na walang silbi ang papa na iyon. Nagiging masaya siya nang balatan siya ng kanyang anak na babae. Ngunit pinatunayan din nito na maganda ang aking ginagawa. Sa loob ng maikling panahon, nagkaroon ng malaking pag-unlad ang relasyon ng mag-ama. Kung gumawa ako ng higit pa, makakakuha ako ng 100,000 sa isang buwan at 1,000,000 sa isang taon. Hindi mataas ang aking hiling. Kung magtatrabaho ako ng 2 taon, magiging financially independent na ako kapag nagtapos ako. Habang nag-iisip ako, may mga yabag sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko si Mariel na nakasuot ng nightgown. Malinaw na nagbihis na siya pagkatapos maligo. At Mariel, gusto mo bang maglakad-lakad? Umiiwas na sumagot si Mariel. Lumabas siya upang hanapin ako, ngunit hindi niya alam kung bakit niya ako hinahanap. Pagkatapos ng kalahating araw na pakikipag-ugnayan, ang kuya na ito ay nakakuha na ng mahalagang lugar sa kanyang puso. Hindi niya ako nakikita, nakaramdam siya ng pangangati. Sumandal sa balkonahe. Sinasalamin ng buwan ang balikat ko. Nakatulala si Mariel. Napakagwapo. Biglang nakaramdam si Mariel ng pagnanais na mag-angkin sa akin. Masaya ako ngayong gabi. Salamat sa ate. Hindi ko nakalimutan ang aking pangunahing misyon. Kung maaari, samantalahin ko ang pagkakataong ito na madaig ang kanilang mga pagtatalo. Ngunit hindi ko inaasahan na hindi sasaliksiki ni Mariel ang problemang ito. Masaya rin ako. Sa nakikita ko sa kanyang mga mata na naghihintay, nakaramdam ako ng panghihinayang. Hindi ba siya nag-aalala tungkol sa kanyang matandang papa? Bagaman nakaramdam ako ng panghihinayang, ipinalagay ko pa rin na ito ay normal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng magkapatid. Siyempre. Sa nakikita nito, umiti si Mariel. Narinig ko na mayroon pa tayong ilang ate. Bakit wala sila rito? Nagpanggap akong nagtatanong. Huwag mo silang sisihin. May dahilan para dyan. Nagmadaling nagpaliwanag si Mariel. Pangunahin, hindi maganda ang relasyon namin kay Papa. Tungkol naman sa katotohanan, gusto ka rin ng iba kong ate. Nagpakita si Mariel ng isang mensahe sa kanyang telepono. Ang ugali ng kanyang mga ate sa akin ay talagang magiliw, bagaman dahil sa aking hitsura. Ano ang kanilang mga personalidad? Maaari mo ba akong bigyan ng ilang mga detalye? Hindi naglihim si Mariel. Masaya siya na ang kuya niya ay kusang nakikisalamuha sa pamilya. Noong 3 araw, nagising ako at hindi ko nakita ang masikip at madilim na apartment. Nakita ko ang sala ng isang mansyon sa gitna ng lungsod. Nakalimutan kong gumising ng maaga. Nagmadali akong bumangon. Ngayong umaga, mayroon akong klase. Kung hindi ako ihahatid ni Don Emilio, kailangan kong sumakay ng taxi papunta sa paaralan. Sa pamamagitan ng aming pakikipag-ugnayan kahapon, mayroon na akong pangunahing ideya kung paano si Mariel, isang walang muwang, mabait, at medyo may social anxiety. Kung tutuusin, gusto ko rin si ate. Kung kaya ko, inaasahan kong pagalingin ang kanyang social anxiety bago ako umalis. Hindi pa nagigising si Mariel. Sinabi ng tagapangalaga na siya ay isang night owl at hindi siya nagigising sa oras na ito.
Kain ka na, kuya. Nagpaalam na ang amo bago siya umalis. Kung papasok ka sa paaralan, ipahatid ka na lang sa akin. Ito ang kuya na ito na napakakonsiderasyon. Pagkatapos kong kumain, hindi ko maiwasan na purihin. Sa wakas, nagpaalam na ako sa mga nakababagot na araw na mayroon lang isang bao bawat umaga. Sa ngayon, mayroon pa ring oras bago magsimula ang klase. Naalala ko na inimbitahan ako ni Maria na kumain, kaya dapat akong umalis ng maaga. Sa sandaling ito, sa pinto, narinig ko ang mga yabag kasama ang matapang na amoy ng alak. Naisip ko na hindi makakayanan ng isang babae ang pag-inom, ngunit hindi ko inaasahan na nais nilang talunin ang kanilang ate. Paglingon ko, nakita ko ang isang babae na nakatayong nakahandu sa isa pinto ng villa. Ito ang ikatlong miss ng mga Villarreal, si Samantha. Sa isang sulyap lang, nakilala ko ang taong iyon. Hindi lang dahil nabasa ko ang mga dokumento noon, ngunit dahil napakasikat ng miss na ito sa entertainment industry. Sa 16 na, nagdebut siya. Sa 18, nakilala siya. Sa 20, nanalo siya ng sunod-sunod na mga parangal. Sa ngayon, sinasakop pa rin niya ang kalahati ng mga mainit na usapan sa entertainment industry. Ang pinakamahalaga, sa loob ng maraming taon sa showbiz, hindi pa siya nasasangkot sa anumang iskandalo. Ngunit sa ilalim ng magarbong buhay ni Samantha, maraming panloob na labanan. Naglalaan siya ng maraming oras sa pakikipag-ugnayan sa labas at umuuwi ng lasing tuwing siya ay babalik. Sa sandaling ito, nagmamadali ang tagapangalaga sa tabi niya. Bakit nagpakalasing ka na naman? Maghahakbang na sana siya pasulong, ngunit pinigilan ko siya. Agad akong humakbang pasulong. Ang ganoong kagandang pagkakataon ay nasa harap ko, kaya hindi ko mapapalampas. Sa nakita ko na nadudulas siya, hindi ko sinasadyang inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat upang alalayan siya. Sumalungat si Samantha. Bilang isang sikat na bituin na hindi pa nakakasangkot sa anumang iskandalo, ang kanyang pare-parehong estilo ay hindi makipag-ugnayan sa mga estranghero, lalo na ang mga lalaki. Kahit na ang mga babaeng katulong sa bahay ay walang exception. Ngunit nang makita niya ng malinaw ang taong dumating, ang kanyang mukha ay biglang nagpakita ng isang masayang ekspresyon. Ang gwapo. Ikaw ba ang bagong kapatid namin? Tumango ako at nagbigay ng tunog. Tumawa ng malakas si Samantha at pagkatapos ay humalik sa aking pisngi. Medyo nagulat ako. Hindi kaya isa siyang babaeng walang galang? Ate, lasing ka na. Pupunta ako upang kumuha ng gatas upang humupa ang iyong pagkalasing. Ayaw. Iling ni Samantha, nakatingin sa akin. Ayaw pa rin niyang bitiwan ako. Bumuntong hininga ako at patuloy na kumbinsihin siya. Malinaw, mas bata pa siya kaysa sa akin, ngunit bakit siya naging mature? Sa nakaraan, sa orphanage, nagkaroon ako ng pagkakataon na ampunin. Noong panahong iyon, ang aking foster father ay isang alkoholiko. Sa umaga, madalas kong tinutulungan na gisingin siya. Bahagyang natigilan si Samantha. Halos nakalimutan niya ang huling 18 taon. Siya ay isang ulila. Pagkatapos, hinayaan niya akong ilagay siya sa sofa. Hindi nagtagal, nagdala ako ng isang tasang mainit na gatas. Baka hindi niya ito kayang hawakan, kaya nagpakita ako ng konsiderasyon sa pagpapakain sa kanya ng kutsara. Pagkatapos inumin ang buong tasa, tumayo ako at naglagay ng kumot. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, hiniling ko sa tagapangalaga na ihatid siya. Ngunit sa totoo lang, hindi lasing si Samantha. Nagpanggap lang siya na gayon upang makita kung ako ay kaaya-aya tulad ng sinabi ng kanyang kapatid. Ang resulta ay lumampas sa kanyang inaasahan. Kuya, malapit ka na umalis. Mag-ingat ka sa daan. Kumaway ako at bumaba sa kotse. Alam ko ang aking lugar. Kung tutuusin, isa lang akong manggagawa sa sambahayan ng mga Villarreal. Kung gagamitin ko ang aking pagkakakilanlan upang magpasikat, hindi ako magkakaroon ng magandang hinaharap. Ayokong mawala ang aking trabaho dahil dito. Bukod pa rito, sapat na ang kasikatan ko sa paaralan. Sa paaralan, malapit na ang oras. Dahil marami kaming estudyante sa klase, kung hindi ako nagkakamali, naroon si Maria ngayon. Bigla kong napansin na mayroong malaking puwang sa harap. May nag-iisang babae na nakaupo doon. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok. Lumalabas ang aura ng kanyang katawan kaya't hindi nangahas lumapit ang iba. Siya si Maria.
Mukhang nararamdaman ni Maria ang aking paningin at lumingon. Nagkatinginan kami. Exat, kumusta? Mahina akong bumati. Umupo ka rito. Ano pa ang hinihintay mo? Kumunot ang noo ni Maria at nagsalita. Hindi niya pinapayagan ang pagtanggi. Lahat ay may kaalaman tungkol sa pag-ugali ni Maria. Kung hindi walang laman ang upuan sa paligid niya. Tungkol dito, walang pakialam si Maria. Inilibot niya ang kanyang mga mata at inalis ang kanilang mga nakamausyosong paningin. Bakit aktibong inimbitahan ni Maria si Miguel na umupo sa tabi niya? Hindi ba lagi siyang umiiwas sa mga lalaki? Tingnan mo si Miguel. Mukha ba siyang lalaki? Sa tingin ko, napakaganda ni Miguel. Pagkatapos kong umupo sa tabi ni Maria, wala na siyang sinabi. Dahil dito, nakaramdam ako ng kaunting tensyon. Hindi ko alam kung gagamitin niya ang paraan na ito upang ilagay ako sa aking lugar. Sa totoo lang, hindi lang alam ni Maria kung paano sisimulan ang pag-uusap. Tutal, nakikipag-usap siya sa mga lalaki nitong mga nakaraang taon. Bagaman nakipagtulungan kami sa loob ng maraming taon, kakaunti lang ang aming pinag-usapan. Kumusta ka kahapon? Kasing lamig pa rin ang dati ang boses ni Maria. Okay lang si Papa at si Ate. Hindi sinasadyang kumunot ang noo ni Maria. Sa puso niya, nakaramdam siya ng panghihinayang na inagaw ang kanyang paboritong item. Kung mayroon kang hindi maintindihan, maaari kang humingi ng tulong kay Ate. Nabanggit ito, naaalala ni Maria kahapon nang nakita niya ako at ang kanyang ate na masayang nag-uusap. Kaagad, nakaramdam siya ng higit na sama ng loob sa puso niya. Sa sandaling ito, sa aking tabi, narinig ko ang aking boses na nagbiro, Jitsen, ayaw mo ba sa akin? Sa tingin ko hindi ka nagpakita. Nakita ko, nagsisinungaling ako. Kung hindi mo ako gusto, magpakita ka lang. Walang problema sa akin. Mahina kong binigkas at ang aking mga mata ay puno ng pag-asa. Ito ang diskarte ko. Maghakbang pabalik upang sumulong at gamitin ang mahinang pag-ugali upang makuha ang empatya at kabaitan ng kalaban. Siyempre, isinama ko ang aking hitsura upang lumikha ng isang kumpletong epekto. Gaya ng inaasahan pagkarinig nito, nagulat si Maria. Nang tiningnan ko ang kahabag-habag na binata sa tabi ko, agad na nawala ang sama ng loob niya kanina. Tama, paano niya nakalimutan na isa akong ulila? Sa nakaraang mga taon, wala akong pamilya. Kahapon, nagkasama kami sa wakas bilang isang pamilya. Nang maisip niya ito, lumambot ang ekspresyon ni Maria. Hindi kita kinamumuhian. Hindi ko lang alam kung paano makipag-usap sa mga lalaki. Buti na lang hindi mo ako kinamumuhian. Sana makipag-usap ka sa akin ng mas madalas. Baka masanay ka kung madalas kang magsalita. Nababagay na si Maria sa ganitong uri ng paraan. Nang marinig niya na gusto kong magsalita sa kanya ng mas madalas, hindi niya mailarawan ang kanyang kagalakan. Hindi niya mapigilan ng umiti ng mahina. Hindi ko ito maipapakita. Pagkatapos nito, dahil kailangan naming pumasok sa klase, hindi kami nakapag-usap ng marami. Ako'y medyo nagmamadali. Matapos mag-isip, nagpa siya akong ilabas ang aking telepono. Sa sandaling ito, binibigyan pansin ako ni Maria. Bakit siya gumagamit ng telepono? Nahihiya ba siya o ayaw niyang magsalita sa akin? Habang nag-iisip siya ng walang kabuluhan, nag-vibrate ang telepono niya. Saan tayo kakain sa tanghalian? Hindi lang basta-basta na napapaligiran ng magagandang babae. Sinong hindi matutukso? Pagkatapos kong tikman ang magagarang pagkain kahapon, kumakain ako ng mahinhin ngayon. Dahil dito, naagaw muli ni Maria ang kanyang atensyon. Nang lumingon siya, napansin niya na walang laman ang kanyang plato. Hindi siya kumakain. Ate, hindi ka ba nagugustuhan? Umiling si Maria. Katatapos ko lang kumain. Tama, paano ako nakapunta sa paaralan ngayon? Pinahatid ako ni Papa sa tagapangalaga. Binigyan ka ba niya ng allowance? Naguguluhan akong umiling. Ako ay isang huwad na anak lamang. Paano ko makukuha ang mga bagay na ito? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Maria. Hindi niya lang tayo natagpuan. Nais pa rin niya tayong pabayaan. Siguro sobrang saya lang ni Papa kaya nakalimutan niya, nagmadali akong humanap ng dahilan para kay Don Emilio. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang magiging reaksyon ni Maria.
Ang aking misyon ngayon ay mahalaga. Huwag hayaan na hindi pa natin nalulutas ang relasyon ng ama at anak at nagdagdag pa ng mas maraming hindi pagkakaunawaan. Napakagandang pagkakataon ay nakalimutan niya. Kinamumuhian ko siya. Hindi niya nakalimutan ang kalagayan ng sakit ni mama at kayang iantala iyon. Hindi ako magtataka kung nakalimutan niya iyon. Biglang sumikip ang dibdib ko. Ate, huwag mong sabihin iyon. Hinabol ako kahapon para sabihin sa akin ang bagay na ito. Kung talaga siyang humihingi ng tawad, bakit siya gagawa ng ganoong pagkakamali? Ang mga salita ni Maria ay gumulat sa akin. Sa puso ni Maria, biglang tumaas ang pag-aalala. Huwag na nating pag-usapan ito. Ikinaway ni Maria ang kanyang kamay at naglabas ng isang black card. Mula sa kanyang bag ito ang allowance na ibinibigay ni Papa sa ating magkakapatid. Ito ay humigit kumulang 100,000. Mayroon tayong lahat ng sariling source ng income. Kunin mo ang card na ito at magsaya. Sa loob ng 1 buwan, huwag magtipid. Ang ganitong uri ng buhay sa mga mayayaman ay tunay na hindi kayang ilarawan. Ate, hindi ko matatanggap ang card na ito. Kung kinakailangan mong tanggapin ko, may isang kondisyon ako. Patawarin mo si Papa, kahit na para lang sa pagkakataong ito. Makakatiyak ako sa iyo na hindi sinasadya si Papa. Tinitigan ko si Maria sa mata, isa-isa. Iniisip ni Maria na pinagkakatiwalaan ako at pinagyayabang, ngunit lumalabas na dahil dito. Ngunit bakit ko siya pinagtatanggol? Nag-isip ng ilang sandali si Maria at pagkatapos ay agad na naunawaan. Dahil sa pagkukulang sa pagmamahal, tiyak na gusto ng anak na ito na magkaroon ng mainit na pamilya. Sa gayon, nais niyang gawin ang kanyang makakaya upang mapanatili ang pagkakasundo sa pamilya. Nakaramdam ng sakit si Maria. Okay, patatawarin ko si Papa. Akala ko kailangan ko pang makipagtalo ng matagal, ngunit hindi ko inaasahan na ganoon kabilis siya. Salamat, ate. Masaya kong kinuha ang card. Pagkatapos kumain, bumalik ako ng maaga sa paaralan. Hindi na niya ako tinanggihan. Pagkatapos naming kumain, lumabas kaming dalawa sa Imperial Kitchen. Dahil wala kaming parehong klase sa hapon, hindi na namin itutuloy ang parehong klase. Ipinakita ni Maria ang isang nag-aalangan na mukha. Pagkatapos kong mas maunawaan ang nakababata kong kapatid, ang kanyang damdamin para sa akin ay naging pagmamahal. Ek! Nang malapit na kaming maghiwalay, nagmadali akong hawakan ang kanyang kamay. Bakit hindi ka umuwi? Malayo ka na sa bahay mula nang magkolehiyo. Mag-isa ka lang sa labas. Siguradong malungkot ka. Iniisip ko ang aking kasama sa silid. Baka dahil sa aking personalidad kaya may isang tao lang akong nakakausap. Ang iba ay nagpapanatili ng distansya mula sa akin. Tungkol dito, hindi ako nagkakaroon ng problema. Tutal, ganoon ang aking naranasan mula high school hanggang junior high school. Ngayon kapag naiisip ko ang tungkol dito, siguradong malungkot ako. Karamihan ng oras, hindi ko naiisip ang tungkol dito. Kung ayaw mo, okay lang. Tumalikod ako at nagbalak na umalis. Sa puso ni Maria, biglang may nadama siyang kawalan. Tila gusto kong umuwi siya. Siyempre, dahil pamilya tayo, hindi ko sinasadya ang mga salita. Natigilan si Maria. Matagalan niyang hindi naririnig ang mga salitang iyon. Dapat mong malaman na kahit na maayos pa rin ang relasyon nila, matagal na silang hindi nagkikita at kahit sa telepono lang sila nag-uusap. Kung hindi dahil sa biglaang paglitaw ko, baka walang mensahe sa grupo. Kaya, maaari ka bang umuwi ngayong gabi? Gusto kitang makasama. Diretso akong nakatingin sa kanya. Nang makita ko ang ngiti sa kanyang mukha, ngumiti rin ako. Sa hapon nang ako ay nasa paaralan, iniulat ko ang lahat ng nangyari kay Don Emilio. Gaya ng inaasahan, tuwang-tuwa si Don Emilio. Hindi lamang niya ako pinayagan na gamitin ang black card, ngunit binigyan rin niya ako ng dagdag na 100,000 upang hindi ako malantad. Pagkatapos ng klase, iniisip ko kung dapat bang sumakay ako ng taxi pa uwi, nang biglang may humila sa aking damit. Hindi ako nakabawi at nahila ako sa isang kotse sa tabi ko. Sa sandaling ito, napagtanto ko na ang aking kaisipan, sa loob ng 3 araw, sa ilalim ng araw, ang mga kaaway ng mga Villarreal ay malalakas. Sa sumunod na segundo, nakita ko si Samantha. 8? Hindi ba nakita ko siya kaninang umaga? Ngumiti nang mapanukso si Samantha.
Hindi mo ba ako namimiss, nakakabatang kapatid? Ano ang ginagawa mo? Paano mo nalaman kung kailan ako natapos sa klase? Tama, tatanungin ko na lang si Papa at malalaman ko na ang lahat. Ang tanong na ito ang dahilan upang magulat si Samantha. Kung aaminin niya ito, hindi ba malalaman na nag-aalala siya sa akin? Kung hindi ko aaminin, ayan na eh. Ang anak na ito ay talagang may katalinuhan. Hindi ako dumiretso at binaliw ko ang usapan. Saan mo ako dadalhin? Dadahin kita sa isang napakagandang lugar. Hindi magtatagal. Ngumiti si Samantha ng mapang-akit. Noong nakaraang pagkakataon, ako ay naging walang ingat. Ngayong pagkakataon, dapat kong malaman ang iyong tunay na kulay. Pagkatapos kahapon na ipadala ni Maria ang aking litrato, siya at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay nagsimulang magplano. Hindi sila naniniwala sa paliwanag ng kanilang ama. Sa maikling kwento, siya ay nakapanganak na malapit sa puso ng batang mayaman. Bago ito, walang nakakita na binalak ang paraan nito. Sa gayon, sa isang banda, sinugo nila ang isang tao upang suriin ang aking kasaysayan. Sa kabilang banda, naisip nila ang paraan na ito. Iyon ay, nagpanggap si Samantha na lasing upang subukan ako at makita kung tunay akong supling ng mayamang pamilya. Kung ako ay talagang supling ng mayamang pamilya, sila ay tunay na magpapanatag. Huminto ang kotse sa harap ng Key Angel's Kissed Bar. Nandito na tayo. Pupunta tayo sa bar para kumanta? Tama, bakit? Ano? Hindi nagpakita si Samantha ng anumang pag-aalala. Ang pagpunta sa bar ay isang normal na bagay lamang. Hindi ako masyadong komportable. Ako ay menor de edad pa lamang. Ang pagpunta dito ay magiging masama. Nagsasabi ako ng totoo. Mas matanda na ako, ngunit hindi pa ako nakakapunta sa bar. Isang bagay lamang na ayokong kumain ng Nagbibiro lang ako, hihinamang sabi ni Letty liwanag at tinanong ako, alam mo ba kung saang section siya nag-aaral? Grade Siyam, isang malamyos na tinig ang umalingaw-ngaw. Si Wang Honhin na nakatayo sa likod na pintuan ay tumitig sa aming tatlo at mahinang nagpaliwanag na daanan ko si Sir. Nagulat si Letty, dumaan ka lang, pero paano mo nalaman kung sino ang pinag-uusapan namin na taga-grade Siyam? Sinabi kong nagkataon lang na nadaanan ko siya kahapon, kaya alam ko na taga-grade Siyam siya, pero hindi ko alam ang pangalan niya. Tumingin si Letty kay Neneng, alam ko na kung sino yun. Dalawa lang ang palaging nagkakagulo sa room na iyon. Tumango si Neneng. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-unawa. Tiningnan niya si Letty, gusto mo bang tanungin si Honhin para kumpirmahin? Pagkarinig nito, nagmadali akong tumanggi, tulungan mo na lang ako na malaman ang pangalan niya, nagtataka lang ako. Nag-okay si Letty, tumayo si Neneng, at may kinuhang lunchbox sa kanyang bag inabot niya sa akin ang masarap na Syodansbo. Nagulat ako. Para sa akin. Ang sarap ng mga Syodansbo dito, mahinang umubo si Neneng, hinawi ang kanyang buhok, hindi nagtagal na tumingin sa labas ng bintana, at sinabi, napakadami kong binili ngayong umaga kaya hindi ko maubos. Huminto si Letty sa paglalakad, hindi makapaniwalang lumingon. Kung maaalala niya, nakita niya si Neneng sa gate kaninang umaga. May bumaba sa kotse at nagpabili ng bagong bao, na nagsasabing hindi pa siya nakakakain ng maayos sa bahay. Ngayon, sinasabi niyang bumili siya ng napakarami. Tiningnan ako ni Letty na masaya, at alam kong ito ang paborito ko. Tumango si Neneng at ngumiti na walang kusa. Nagmadaling lumingon si Letty at umiling. Naramdaman niya na may mga bagay na dapat niyang kalimutan. Dahan-dahan kong binuksan ang lunchbox. Sa loob ay may magagandang maliliit na bo at hindi ko maiwasang ngumiti. Salamat! Nang makita ko si Letty na tumatakbo patungo kay Wang Honhin, bumulong ako, ang gwapo niya. Lumingon si Neneng. Anong sinabi mo? Sinabi kong ang gwapo ni Wang Honhin. Kung babae ako, handa akong manligaw sa kanya. Nang makita niya akong tumigil, tahimik na may kinuha si Neneng. Gamit ang kamay ko, kumuha siya ng disposable chopstick sa plastic, at pagkatapos ay inabot sa akin. Mahina akong nagpasalamat. Sobrang nakakapagtaka. Bakit hindi siya sumagot? Hindi man lang sumulyap kay Wang Honhin. Hindi ko mapigilang magtanong, hindi ka ba nagagandahan sa kanya? Sa totoo lang, sa tingin ko siya ang pinakagwapong estudyante sa paaralan natin.
Tumingin lamang sa akin si Neneng. Ang kanyang boses ay medyo malamig, hindi ako nakikita. Okay, siguro magkaiba ang mga babae at lalaki pagdating sa aesthetics. Pagkatapos ng EUA, kinakailangan sa 11 grade students na tumakbo ng ilang lap sa field. Nang makapunta ako ng comfort room at makabalik ng classroom, halos lahat na ng estudyante ay nasa baba. Ang class president ay nakatayo sa platform, nagmamadali, bilisan nyo na. Magagalit na naman sila kasi nahuli ang room natin. Lumapit si Wang Honhin sa class president at humingi ng excuse. Sinabi ng class president, nahihilo ako at may slight fever, pwede bang hindi na ako sumali? Pagkarinig nito, sumagot ng bahagyang awkward ang class president, hindi pwede, kahapon lang sinabi ng head teacher na titingnan niya ang room kaya bawal ang tao sa room na ito. Saktong may 2 estudyanteng lalaki ang nadaanan, habang naglalakad pa uwi, tumingin sila kay Wang Honhin. Napakahina ang kanilang sinasabi, pero naririnig ko naman sila, kahapon, sinabi na ng head teacher na kailangan ng lahat na bumaba para tumakbo at gusto niyang magpaalam. Hindi ko alam kung anong pinagmamayabang niya. Sobrang nakakainis siya. Tahimik akong lumapit kay Wang Honhin, kaya nakita ko ang kanyang face na maputla na kaysa noong dumating siya sa umaga, at ang kanyang labi ay mas magaan din ang kulay. Sinubukan kong yakapin si Wang Honhin, Honhin, sabay na tayo. Magpaalam ka na lang sa head teacher mamaya. Hindi tinanggihan ni Wang Honhin ang kabutihan ko. Tama, mayroon akong pill sa bag, pwede mo itong kunin mula sa sekretong compartment kapag umakyat ka. Bahagyang tumango si Wang Honhin, salamat, babayaran kita mamaya. Pagkarinig nito, tumawa ako. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto kitang maging kaibigan sa Duan Ihidi. Pagkarating sa field, matapos mag-excuse si Wang Honhin sa head teacher, bumalik na ako. Nakita ko si Neneng na nakatayo sa bandang likod ng pila. Sumulyap si Neneng sa akin. Tumawa ako para maipakita na masaya ako. Naging kaibigan ko na sa Duan Ihidi ang pinakagwapong estudyante sa room. Okay ba ako, ha? Hindi sumagot si Neneng. Hindi niya maintindihan kung bakit masaya ako na naging kaibigan ko ang isang estudyante. Pagkaraan ng ilang sandali, sumimangot siya at nagtanong, kasi ba gwapo si Wang Honhin? Tumango ako, sino ba ang ayaw sa gwapo? Ang ganda na agad sa mata, naiintindihan mo ba? Higit pa, mas maraming taong titingin sa'yo kung kasama mo ang isang gwapo. Ang kailangan lang ay gwapo. Okay lang ba yun? Nag-aalinlangan na sinabi ni Neneng. Sa sandaling ito, nagpatugtog ang musika mula sa system. Dahil sa malakas na music, hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Neneng, kaya ang nakita ko lang ay humihikab ang labi niya. Nagtataka kong tinanong, pero nagsimula na ang mga estudyante sa pagtakbo. Sinusubukan ko na makasabay pero hindi ko pa rin maintindihan ang sinasabi ni Neneng. Tinignan niya ako at umiling. Naramdaman ko na may mali pero hindi ko alam kung ano ito. Ang alam ko lang ay kailangan kong magpatuloy sa pagtakbo at umaasang malalaman ang kanyang sinasabi. Hindi na ako naghintay na sabihin ulit ni Neneng. Pagkarating ko sa dulo ng classroom, dali-dali akong lumingon sa kanya. Mukha siyang umuungol at sinabing walang anuman. Matapos tumakbo, bumalik ako sa study building. Mula sa malayo, nakita ko si Wang Honhin na nakasandal sa pasilyo. Pagkalapit ko, iniabot sa akin ni Wang Honhin ang isang chocolate. Salamat. Wala akong iba para bigyan kita, pasensya na. Okay ka lang? Bakit hindi ka pumasok para magpahinga? Nag-aalala kong tanong. Okay lang, hindi na ako masyadong nahihilo. Okay, kukunin ko to. Pagkatapos sabihin ang ilang salita, nakabalik na ang iba. Nang mapadaan sila, tinitigan nila kami. Si Dindo kasama ng ilang lalaki ay nagbalik sa room. Ang mukha ng mga tao sa tabi ni Dindo ay naging hindi kaaya-aya. Naramdaman ko na nasiraan si Wang Honhin dahil dati ay sinisiraan nila siya. Iniwan ko si Wang Kainhin at lumapit na magpakumbaba para magsorry. Pero nagulat ako na sinabi sa akin ni Wang Honhin na wag na lang intindihin. Tinanong ko si Wang Honhin, ayos lang. Sinabi niya na kahit na mahina ang loob ko, wala akong lakas na makipag-away sa kanila. Inangat ni Wang Honhin at tinanong ako, hindi ba ako nagsisisi sa pagtulong? Nakita ko na naiintindihan ni Wang tapos nag-reply ako na okay lang. Tinanong ni Wang ako kung nakapagsalita na ba ako tungkol dito.
Sinabi ko, hindi, pero sa isip ko, iniisip ni Wang. Sa isip ko, ano siya? Nagsmile lang at sinabi, hindi ako masyadong nag-aabalang iwan sila. Dahil lang naglalaan ako ng maraming oras sa pag-aaral ng bokabularyo at paggawa ng mga bagay. Hindi mo na ako gustong intindihin? Kung mahirap, wag na ako tulungan. Naniwala ako at nagpasalamat ako kay Hunhien. Sa katunayan, sa unang araw, nilinlang ako ng aking kaibigan para iangat muli ang kanilang kalagayan. Habang papunta sa hallway, nakita ko si Denf Guo na binibigyan ako ng chocolates, habang bumubulong sa iba na sa lahat ng nakaraan ay tinuring akong aso. Dahil sa kanilang mga kasinungalingan at pang-insulto, hindi ko na alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Habang nagsasalita ako sa kabilang direksyon, naaninag ko si Lim Denf na nakaupo sa tabi ko at pinapanood ako. Kung sa katunayan, nais lang akong linlangin ang kaibigan ko para magsalita tungkol sa kanya at sa kanyang pagmamaltrato noon na galing noon, gusto kong isampal sa mukha ko para gumising na. Ang aking galit sa aking sarili ay lumaki ng tuluyan at nagpasalamat ako kay Hin. Pwede kayong maging mas lalo na maingat sa loob ng campus. Sabi ko sa mahinang boses pero natanto ko na sa katunayan, hindi sa katunayan kailangan nating makita sa kung sino tayo talagang malapit. Ikinwento na sa akin ni Lim ang mga karanasan niya. Naintindihan ko ang sinabi ni Hin ng mas malinaw pa kay Lim. Sabi ko, pasensya na, wala akong ideya. Ninisiyan ako ni Wang. Sa sandali na iyon, mas natutuhan ko na pagdudahan ang mga tao. Kung si Wang ba ay isang tao na gustong makipagkaibigan o isang taong gustong linlangin lang ako, alam ko mas madami na siyang pagdududahan. Pagpasok sa loob, lumapit sa akin si Lim at sinabing kinikwento sa akin ni Nim ang tungkol kay Hin at may issue na kaibigan ang hinahalikan ako at binabato ng mga bato. Hindi ko lubos maisip kung ano ang ikinukwento, pero kinailangan ko nang lumipat kaagad ng pwesto. Humugot si Nim at sinabing huwag mo na itong ulitin pa. Natahimik kaming tatlo at laging tinatanong ng palihim, kung magkakaroon ng pagkakataon na sabihin, dapat mo nang sabihin. Naging matapat ako kay Nim nang ipinapasa ko na si Chu Denfnew, nilabanan niya ang mga ito noon sa kanilang mga bahay. Nang sinundan ni Lim siya para makatulong, nasaksihan ko na inililigtas ni Chu ang bawat isa maliban sa karahasan. Kinabahan ko sila at ipinaliwanag na tinulungan ko sinhi ng ilang beses noon. Sa mga sinabi, naging maingat na siya nang lumapit sa mga sinabi ko, niligtas sila at ipinakita. Natakot din si Lim. Kinakabahan at naguguluhan kami noon, pero kailangan lang naming sabihin ng direkta. Ito na siguro. Ang sinabi, kung sino ka nga ba, ay pwedeng makita sa iyong puso. Tumakbo sina Letty at Hin ng ilang segundo dahil naipasa rin naman nila ang ginawa. Nakikinig kami noong una at tinutulungan namin si Chu at pinoprotektahan ko kayo sa lahat ng paraan. Dahil siya, ipinaalala ko na nagligtas ako ng ganun kasama. Tumalikod si Hin pero alam ni Van Gogh ang aking sinabi tungkol sa huling mensahe. Sa aming pagbalik sa room, may pinasubukan na kaming chocolate. Ngumiti naman ako kay Iman Gogh. Binigay niya sa akin ang kinuha lang rin ni Chu. Natapos ang araw na iyon. Tinuruan kami nitong maging maingat at magduda sa lahat ng oras. Para kay Nim, kinailangan ko siyang hikayatin at sabihin na magiging maingat naman ako. Alam kong kailangan naming malaman at maging mas maingat. Alam ko na si Wang nagkakaroon lang ng pakakaton na maging ganoon ako, kung ganon nga na hindi nakikita, kailangan ko nang matutunan na kilalanin ang mga ito. Sa pagtatapos ng aming klase sa hapon, nakipag-shake hands kami kay Wang sa labas at nagpasalamat. Hinatid niya rin kami. At nanggaling kami ni Niem sa loob, dumiretso kami. Sa aming pagbalik sa campus, hindi kami dumaan sa shortcut para hindi namin makita na nagtatrabaho silang magkasama. Naging seryoso kami, magkahawak kamay sa aming mga bag. Huwag ka nang mahiya, sagot ni Nim na tahimik at hinati sa dalawa ang binigay ni Wang. Lalaban pa ba sila kung ganun? Gusto kong magtanong pa. Nagtatataka ako nang biglaan kong malaman na may sinabi si Chu. Mumiti lang ng sapat si Hin, at nagtaas na ako at sabay-sabay nagpasalamat at bumulong sa aming sarili. Napahinga kami sa hindi pagkakaintindi. Magiging seryoso pa rin ako. Sa aming pagbalik sa loob, tinitigan kami ng husto na tila napakasarap nilang tignan. May nararamdaman ako. At naisip rin ako na alam ko. Kinailangan naming dumiretso ng tuluyan nang matapos na kaming lumabas.
Naramdaman ko ulit ang mga pangyayari sa araw na iyon at paalalahanan ang aming sarili para maging mas malakas. Nagulat akong nagtanong, kung totoo na may issue sa pagitan namin, tutulungan mo rin ba ako, gaya ng pagtulong mo kay Inhin? Ngumiti bigla ang katabi ko sinhin. Hindi natatawa at ang mga ekspresyong iyon para sa akin lahat. Naramdaman ko na sa pagitan namin ay naglalaman ng katotohanan, pero napaniwala ako at alam ko ang sinabi. Para magtaguyod muli. Okay, pagkatapos babalikan na kita kaagad. Matulog ka ng mahimbing. Ano pa ang sasabihin niya, ngunit nakita niya ang dalawang babae na tumayo at naghandang umalis. Hindi na sila kumakain. Umalis si Maria nang hindi tumitingin sa likod. Ang kanyang mga mata na tumitingin kay Don Emilio ay nagpakita pa rin ng hindi mailarawan na pagkabigo. Ang mainit at komportableng pagkain noon ay nag-iwan lamang kay Don Emilio. Nang maalala ni Don Emilio ang aming pag-uusap noon, kinamot niya ang kanyang ulo at hindi niya maiwasang madama na para bang siya ang isa na pinulot. Mabilis na nagmaneho pa uwi si Samantha. Sa loob lamang ng 1-0 minuto, dumaan siya sa estero at nakarating sa villa ng mga Villarreal. Hindi na niya hinintay na huminto ang kotse. Sinalubong ako ni Samantha at tumakbo sa bahay, pagkatapos ay inilagay ako sa ibabaw. Pagkatapos ilagay ako sa ibabaw, tumakbo si Samantha upang maghanap ng gatas sa ref, na nag-iwan kay Don Emilio na nakatayo roon tulala. Nang lumingon si Don Emilio upang tanungin si Samantha kung kailangan niya ng tulong, nakita niya ang dalawang babae na nagmamadaling umakyat at bumaba. Hindi nila siya tiningnan at tumakbo kayo malapit sa akin. Miguel, okay ka lang ba? Gumising ka. Dahan-dahang tinapik ng dalawa ang aking pisngi na para bang malubha na ako. Umalis kayo, umalis kayo. Nakita ko si Samantha na may hawak na gatas na naglalakad. Una niyang idinikit ang gatas sa kanyang bibig at pagkatapos ay ginamit ang paraan ng paghalik upang ilagay ito sa bibig ko. Dahil sa paggalaw na ito, natigilan ang dalawa. Ano ang ginagawa mo? Sumigaw si Maria na namumula ang mukha. Tama, paano mo magagamit siya? Sinabi rin ni Maria sa isang mapait na tono. Nang makita ito ni Samantha, kalmado siyang nagpaliwanag, hindi ninyo naiintindihan. Ngayon, kailangan ni Miguel na uminom ng gatas upang magising. Dahil lasing siya at hindi niya kayang buksan ang kanyang bibig, ang magagawa ko lang ay tulungan siya. Ngunit hindi sumang-ayon ang dalawa. Kumunot ang noo ni Maria. Magagawa ko rin iyan. Bakit kailangan mong gawin ang lahat? Magagawa ko rin, hindi pumayag si Mariel. Inaalala niya na kinatatakutan naming mga magkakapatid ang mga lalaki. Lalo na si Maria. Ang makipag-ugnayan kahit bahagya ay magdudulot sa kanya na manuka ng kalahating araw. Ngayon, nakikipagkumpetensya sila. Ngunit ngayon, wala siyang pakialam tungkol doon. Ipaubaya mo na lang sa akin. Tiningnan siya ni Maria na may paghamak at akmang magsasalita, ngunit biglang may malakas na boses na tumunog. Huwag na kayong mag-away. Hindi lang naman pagpapasuso eh. Lumingon ang lahat at nakita si Don Emilio na may isang mapait na ekspresyon na naglalakad. Huwag mo siyang sisihin sa pagkakaroon ng gayong ekspresyon. Talagang hindi niya maintindihan ang loob. Nakakapagsama lang ako ng ilang araw, ngunit mahal na ako ng mga anak na babae niya. Papa, huwag kang lumapit. Ama ka niya, ngunit huwag kang gumawa ng gayong bagay. Bakit ka gagawa ng ganyang bagay? Galit na sinabi ng tatlong babae, isa-isa, at pinatay ang mahinang kaluluwa ni Don Emilio. Nang magising ako mula sa aking pagkalasing, madaling araw na. Binuksan ko ang aking mga mata at nakita ang isang pink na kisam. Binalikan ko ang kahapon. Sa bar, napansin ko ang mga plano ni Samantha at nagpa siya na gumawa ng unang hakbang. Pagkatapos noon, wala na akong maalala. Hindi ko alam kung may sinabi ba akong totoo habang lasing. Nang maisip ko ito, bigla akong bumangon tulad ng isang karpa, ngunit natuklasan ko na hindi ito ang aking silid. Ito ay ang silid ng isang babae. Ang mas nakakatakot ay nang hawakan ko ang kama, nahawakan ko ang isang malambot na bagay. Sa gulat na tumingin, nilunok ko ang aking laway. Mabilis na nagsimulang mag-isip ang aking utak. Kaya't ito si Samantha. Binalak kong umalis sa una, ngunit ang natutulog na babae ay nagbukas ng kanyang mga mata. Mabuti na lang at okay ka. Nakita ko ni Samantha na malusog at niyakap ako ng mahigpit.
Puno ng pananabik ang kanyang boses. Hindi ba hindi ako komportable? Maayos ako. Bakit ako natutulog dito? Natigilan si Samantha. Lasing ka kahapon. Natakot akong ginawin ka habang natutulog kaya natulog ako para alagaan ka. Pero lalaki ka. Bakit ka nagmamalasakit? Hindi mo alam na iyon ay makalokohan, sinabi ko ng may gulat. Hindi ko inaasahan na ang aking unang pagkakita ay malabo kong ibibigay. Magkapatid tayo. Bakit kailangan kong gumawa ng pagkakaiba? Saglit akong natahimik. Bigla kong naramdaman na medyo mapanganib ang trabahong ito. Kung malaman ni Samantha ang katotohanan sa hinaharap, papatayin ba niya ako? Ngunit hahayaan ko muna itong mangyari. Anyway, kailangan kong maayos ang sitwasyon ngayon. Ano ang sinabi ko kahapon? Ang ngiti ni Samantha ay naging mapanukso. Wala. Ngunit naalala ko ang sinabi ng isang tao habang lasing. Ngumiti si Samantha. Sa nakita ko ang kanyang ekspresyon, alam ko na walang mali. Hindi na ako masyadong nagtanong at naghanda na para tumayo. Sa sandaling ito, biglang may kumatok sa pinto ng madalian, sinundan ng boses ni Maria. Gusto ko na lang makataka sa lugar na ito ng tama o mali. Dapat mong malaman na ito ang pamilya Villarreal. Hindi magiging maganda kung hindi naintindihan ni Don Emilio. Pagkatapos magsalita, binuksan ni Maria ang pinto. Nang makita niya ako at si Samantha sa kama, nagmadali niya akong hinila. Samantha, dapat kang maging mas maalalahanin sa iyong imahe. Ngumiti si Samantha. Noong nakaraang araw, ikaw ang nagpilit kay Maria na bumalik sa kanyang silid. Namula ang mukha ni Maria. Sa sandaling ito, napansin ko na may nakatayo pa rin sa pinto. Inilabas niya ang kalahati ng kanyang ulo para tumingin. At Mariel, nandito ka rin? Bahagyang tumango si Mariel. Mukhang malapit na itong kumulo. Nakahanda akong umalis sa puntong ito. Nagsalita si Don Emilio. Ayos ka lang ba? Nagtawag ako ng klase para makakain na tayo ng almusal. Madali kong binati. Pagkatapos magsalita, umalis ako sa silid. Ayos ka lang ba? Nang naglalakad ako sa hagdan, nag-alala na tanong ni Mariel. Okay lang ako. Wala namang importante, ipinagkibit balikat ko. Hindi maganda ang pag-inom ng alak. Sa hinaharap, hindi ko na inumin. Matigas na sabi ni Mariel. Nang makita ko ang nag-aalalang hitsura sa kanyang mukha, naramdaman ko ang init sa aking puso. Hindi sinasadyang hinaplos ko ang ulo ni Mariel. Sa hapagkainan, matagal nang naghihintay si Don Emilio. Nang makita niya ako at ang kanyang anak na babae na magkasama, ang kanyang puso ay lubhang naguguluhan. Sa isang banda, nagpapasalamat siya sa akin sa paggawa na ang pamilyang ito ay hindi na malamig at nag-iisa lamang, ngunit sa kabilang banda, mukhang nag-aalala ang kanyang mga anak na babae sa akin. Kung isa akong tunay na anak, magiging maayos ito, ngunit ang problema ay ang aking pagkakakilanlan ay huwad. Kung magpapatuloy ito, kung malantad ang aking pagkakakilanlan sa hinaharap, kaya ba ng kanyang mga anak na babae na mapatawad ako? Kumain na tayo, ang isang simpleng pangungusap ang gumawa kay Maria na kumunot ang kanyang noo. Papa, bakit ka nakikitungo sa kuya ng ganito? Tumango si Samantha. Ang kuya ay katatapos lang umuwi. Hindi pa rin ako komportable tungkol dito. Hindi ka nagpakita ng anumang pagmamahal, Papa. Nalulungkot ako. Sino ang may kasalanan? Sinisi nila ako. Nagmadali akong paliwanag, hindi sinasadya ni Papa iyon. Huwag ninyong sisihin si Papa. Pagkatapos kong marinig, walang sinuman ang may sasabihin. Sa wakas, tinitigan ako ni Samantha sa mata at napabulalas, ang kuya ay napakabait. Sa sandaling ito, gusto talagang ihampas ni Don Emilio ang kanyang kamay sa mesa at sumigaw, ako ang amo niya, dapat ba siyang makinig sa akin? Ngunit para sa kapakanan ng pagkakasundo sa pamilya, dapat niyang tiisin ito. Para sa pagpapabuti ng relasyon ng ama at anak, dapat ko siyang pagtiisan. Sa kabilang banda, nakaramdam siya ng kaluwagan. Iniisip kung dapat ba siyang humingi ng bonus. Ang mga sumunod na araw, nakilala ko si Maria na mag-aral. Sa gabi, gumuhit ako kasama si Mariel. Paminsan-minsan, binabantayan ko si Samantha. Tungkol sa panganay at pangalawang nakatatandang kapatid na babae, dahil ang isa ay abala sa kanyang kumpanya at ang isa ay nagtatanghal sa ibang bansa,
hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na makita sila. Siyempre, habang malapit ako sa kanila, hindi ko nakakalimutan ang aking pangunahing misyon. Hindi bababasa ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kapatid na babae at si Don Emilio ay nalutas na. Ang tanging hindi perpekto ay tila may nakakagambala kay Don Emilio. Sa bawat oras na ire-report ko ang aking pag-unlad, tila gustong sabihin ni Don Emilio ang isang bagay. Umaasa ako na iyon lamang ang aking imahinasyon. Ngayon, habang ire-report ko ang aking pag-unlad gaya ng dati, ginamit ko ang pagkakataon upang magbigay ng aking kahilingan. Gusto kong magpahinga ngayon para bisitahin ang aking lolo. Tumango si Don Emilio. Katatapos lang operahan ang iyong lolo. Gagawa siya sa ilang buwan. Hintayin mo na lang. Sandali, tinawag ako ni Don Emilio. Mayroon akong gustong sabihin sa iyo. Sa palagay ko medyo malapit ka sa kanya kamakailan. Hindi iyon mabuti. Bakit? Miguel, tandaan na hindi ka tunay na anak. Matatapos ang trabaho balang araw. Hindi mo gusto na abalahin kanila sa oras na iyon, hindi ba? Bagaman kakaiba ang kanyang sinabi, nadama ko na may katuturan iyon. Mukhang kailangan kong mag-ingat sa pagpapanatili ng distansya mula sa kanila. Mag-iingat ako, sir. Sa sandaling ito, sa pinto ng isang silid ng ospital sa sentro ng lungsod, tumingin ang isang babae sa pangalan ng pasyente na nakasulat sa plaka ng pangalan. Ang kanyang mukha ay ngumiti. Ang kinalakihang pamilya ni Miguel sa wakas ay natagpuan ko na rin. Nagdala ang babae ng regalo at pumasok sa silid para tanungin ang matanda. Ano ho, kayo ba ang lolo ni Miguel? Tumingala ang matanda na nagtataka. Sino ka? Anak ako ni Miguel sa ospital. Pumunta ako upang makita ang kinalakihang pamilya. Sa ospital, sinundan ko ang numero ng silid na ibinigay ni Don Emilio at nakita ang figura ng aking lolo. Ngunit bakit naroon ang isang babae? Siya ay napakasama noong bata pa, ngunit sa sandaling maalala ko siya, naririnig ko ang mga pagtawag ng lolo. Nang marinig ko ang boses ng matanda, lumingon si Maria at nakita ako na nakatayo sa pintuan. Miguel, napakaganda ng iyong pananalita. Bumabati pa siya sa lolo. Pumasok ka na, dagdag ni Mariel sa sandaling iyon. Nang marinig ni Mariel ang aking mensahe, siya ay lubos na nasasabik, ngunit agad itong naayos sa malalim ng kanyang puso. Bakit ka narito? Saglit na nagulat si Maria, ngunit dali-dali siyang bumalik sa pagiging normal. Nangumiti siya kay Miguel. Sa gulat, tumayo ako sa pinto, nagtataka. Bakit napunta si Mariel dito at tumawag sa akin? Aba, talagang magaling si Miguel. May magandang babae at itinatago niya sa akin. Naaalala ko noong pinag-aalala ko kung paano siya magbebenta ng kanyang katawan, ang sabi ng matanda habang nakahiga sa kama. Nagtataka, humakbang ako papasok. Alam mo na rin ang sitwasyon. Ngunit tumawa at umiling. Nagpapakunwari lang ako. Sa realidad, mas kilala kita. Nagpahinga si Maria para sa isang segundo. Sa nakita niya, nakita ng maingat ang kanyang mga mata, lumabas siya sa balkonahe. Miguel, ikaw ay hindi tunay. Hindi ba tunay ang mga ito? Narinig ko na nakaraan mo sa matanda, mayroon ka pa rin ni paraan upang maging kumpiyansa. Hindi ito tungkol sa iba tungkol sa katotohanan. Ano ang ikinakamusta, ang nagtapat si Mariel. Pagpasok ni Mariel, binulgar niya ang aking panlilinlang. Ito ay talagang gawa. Nag-iisa lamang ang isa sa atin. Sa sandaling nagkasamahan tayo, hindi ko iyon mapigil. Binigay ko kaagad sa akin. Ano? Hindi tunay. Ngayon ano ang tunay? Binibigyang halaga ng nagkasakit ang aming kapangyarihan na ito. Tinanggap din sa mga maling paraan, hindi kami nakakakita ng dahilan upang magreklamo na may mga nangyayari. Kaya mag-uri na lang na magpasabog doon upang maging hindi mapahiya. Kaya nagkamit ako ng magandang pagmamalasakit. Pumasok ka na mag-isa dahil gumawa na ang kumpanya ng paboritong paraan para sa aking mga kinaukulan. Pagkatapos ay dapat magkaroon ka upang magkaroon ng pakikipagtuluyan. Ipinatapos namin sa kabilang ibayo si Mariel. Humingi ako at siya ngayon sa labas sa pabalik ng hindi namin iniurong. Sinabi niya sa akin noong nakaraan lamang na sa kapangalan ko bilang kayamutan, sa ngayon ang sinasabi rin sa kinaluluto ay mahirap kung ano pa rin kami. Napanatili ang labang mukha kung ipinahayag na,
kung magkakaroon ka ng mga lunas kung magkaroon ako. Hindi ako nagpapabaya, kay malaya ako maging sa iyo ay hindi nagbabago ka. Sa pagkakataong ako ay malayo sa pagkatapos na iyon, magsasabihin ako mula sa isang pahinahan na, sa panahon ito, nagugunita mo ang mukha. Huli noong nagkaroon ng nagtapos ang pagitan kay Mariel ang mga dalangin. Nagbunga nga ba ako tungkol sa mas malala dahil nagkaroon ka ang kamay? Hiling ko sa kusa, kasama sa ibaba ang aking sarili, minsan itong nangyari. Sa pag-iwas, magsasabi rin ito para sa mga tao. Magpapagalaw sa kay Mariel para magtago ng mga hindi magkamalay dahil ang mga nakikitang pagkamangha ko, tumpak hindi nag-aalala ang aming mga pangyayari. May akit akong nagdadasal kung mas mapagkakatiwalaan sa panahon nito. Muli magugunita. Ibinuklat na tatagan. Nang hindi ko binuo, ipinakikita ng sarili ko ang isa pang bahagi dahil sa kanyang nakabubuti. Sinuri ang kanyang mga kagamitan ay malawakan. Binalangka sa kaayusan ng aking buhok, nagpapatanto ba siya at walang kahulugan na ginagawa niya. Pagsisikap mo sa magandang oras na ito. Ikinakabahala, kaisa na ang nakakatayo ko. Mabuti. Pagkagusto ka ang kanyang sinabi ay huwag na hindi ka gumalaw para lumaban o sa aking puso. Sinabi sa katapusan dahil nakikita siya kayumihan dahil sa matatapang dahil sa akin. Hinihikayat ibibigay ang panahon. Hinihikayat na magwika. Huwag magpabaya. Biniyak niya ngayon, inihayag ang puso. Sa kauna-unahang isip, naunawaan na ang matalik ay nagsisimula sa pakikipag-isa. Sa oras na ito, tinatandaan pa na si tatay ay maisinabi, at natandaan at maghuling ginabayan, sinabi nila. Sa pakikipag-ugnay sa kumpanya, maaari itong iligid. Pagsikat sa maliliit at mabilis na umasa ng katwiran. Sa oras na iyon, naibigay ang sa kanyang taglay sa kasayahan. Mula sa kay Mariel na ngayon, inihahatid siya sa mga pagkukumpunihin kung gumawa ng mga bahagi upang nagdaraos. Sa nakikita kong sarili kay Mariel, nagagamit ko. Kaya gusto mo lang ay itangi mo ako. Tinitiyak, maaari kong ibigay ng husto ang pag-ibig na iyong kinakalugod ng iyong puso. Sa pagsisikap na gumawa ang aming mga pagpipilian. Nang natikman, nagkaroon na ng kasiguruhan para sa mga pagsunod-sunod, nagkamit. Naihatid ko sa gawaing ito. Sa susunod na katapusan linggo, magtutungo kami kung hindi pa, na ibibigay ko ang aking kumpiyansa kung alam na sa labas ay magulo at nagagalak akong mas mahal. Magsasawalang bahala ako. Bakit sa tingin ko, kaya ka na maabot? Kailangan ko ang pag-asa mo. Minsan, iniisip sa isipan. Ngumiti sa magkasama, nang may kaunting giliw, nakikita na malinaw kay tatay si Mariel. Hindi ko nalulutas ang kasalanan sa nakaraang pag-aalala. Iniwang isulat, ngayon, kung gayon, magkagayon man ang aming hindi, maingat kami kay tatay. Kumunot ang noo ni Mela nang lumingon siya, ngunit nang makita niya ang aking hitsura, doon niya nalaman kung gaano kagwapo ang isang tao. Ang pagbebenta na ito ay magtatagumpay, sigurado. Pagkatapos magbili ng ilang bagay, tumingin si Mela sa akin. Tara na. Malapit nang magsimula ang live stream. Hindi malaki ang live stream room. May 2 upuan, isang hanay ng mga damit, at isang mamahaling live stream equipment. Sa harap nito, mayroong malaking screen na nagpapakita ng real-time na mga komento sa live stream room. Maghintay ka lang sa labas hanggang sa tawagin kita. Nakasuot ng hanfu, ako ay nakatayo sa labas ng kamera, na hindi ko maiwasang kabahan. Ito ang unang pagkakataon na mag-live stream ako, at nakasuot pa ako ng pambabaeng damit. Nakaupo si Mela sa harap ng kamera at masayang bumati sa mga manonood. Nang magsimula ang live stream, ang bilang ng mga tao ay lumampas sa 1-0, 0-0-0 at patuloy pa ring tumataas. Karamihan sa mga manonood ay dumating para sa panauhin, si Athena Silangan. Siyempre, ipinakilala rin nila ito. Alam ni Mela na kung hindi nila makikita si Athena Silangan sa loob ng ilang minuto, karamihan sa mga manonood ay aalis. Hindi lamang iyon, ngunit maapektuhan din nito ang reputasyon ng kumpanya. Pinakalma ni Mela ang kanyang sarili. Nilinaw ang kanyang lalamunan at sinabi, bago magsimula ang live stream, mayroon akong gustong sabihin sa inyong lahat. Kasabay nito, sa isa pang mataas na gusali, isang lalaki na nakasuot ng magarang suit ang kinakabahang pinapanood ang live stream ni Mela. Sa tabi niya ay si Athena Silangan, ang pangunahing karakter na dapat lumabas sa live stream.
Kahit na mayroon kang napakalaking sukat, nangahas ka pa ring mag-broadcast. Mayroong isang mapang-uyam na tono sa kanyang boses. Hinaplos ni Athena silangan ang kanyang dibdib kay Miguel. Lisa, mas matalino ka kaysa sa kanya. Paano naman niya malalaman na matagal na kitang empleyado? Maliwanag na nasiyahan si Lisa sa bola-bola. Ang kanyang mga mata na nakatingin kay Mela sa screen ay nagpakita rin ng isang pagnanasa. Tingnan mo kung paano siya nangahas na tumanggi na pakasalan ako. Ngayon, gagawin kong imposible para sa kanya na makapunta rito. Si Athena silangan ay hindi pa parito. Paano ka pa rin nangahas na kumalat ng mga alingawngaw? Bakit hindi mo na lang ibaba ang iyong linta na kaldero? Agad na napuno ang mga komento ng panunukso. Bagaman mayroon ng paghahanda sa isip si Mela, hindi niya maiwasang matakot sa gayong maraming komento. Ipapaalam namin mamaya na hindi makakasali si Athena, ngunit ipinapangako ko sa inyo na kahit hindi kasama si Athena silangan ngayong araw, tiyak na hindi ko kayo bibigin. Tumawa si Lisa sa pangyayaring ito. Dapat mong malaman na ang titulo ni Athena silangan ay hindi lamang isang titulo. Napakasikat ni Athena silangan sa linyang ito. Kung basta na lamang kumuha si Mela ng isang tao, hindi iyon tatanggapin ng mga manonood. Sa panig na ito, tumingin ng may pagdududa ang screen. Sa nakita ni Mela na hindi nagagalit, ngunit mukhang gustong tumawa, napagtanto namin na ang mga gumagamit ng internet ay hindi nakakasawa. Sa paniniwala ng kanyang mukha, ngunit ngayon may nakatitiyak na siya at binabantayan sa live na bulwagan. Dahil ginagamot ayon sa mga paraan ito nakahanda na ang nakatatawang kabaong nagpasabi. Ilan na lang na binibigay sa ating makakain ka namin kung ano ginawa hindi ang matagal. Pagkagusto ko ang sa pagsakay, hinahanda ko ba kung alin para kayong nakakita? Sa kinagulat sa pagkatapos nito. Hinihiling sa aking mga kagustuhan na magdaraos ng sinasabi. Sa panahon nito, hinihingi na mag-alay ng pagmamahal. Nakadadaragdag. Sa oras ding iyon, ang panghuling hiling kong mag-umugoy. Tiningnan ko kay Mela, naghihirap kayo ba? Bakit? Pagkayaman ni Mariel. Gusto itago, hindi malulutas ang nagtataglay. Sa labas ng aming labanan, hindi nakakakita ng nagrerekalamo, ang sinasabi rin sa kinaluluto ay mahirap kung nagaganap ka na naman sa ngayon. Ibig sabihin nagaganyak ka na. Pumasok kayo upang maging masipag para sa aking kaibigan. Mayroon din kaming pagkakataong umasa. Ipinarating ni Mariel sa pangyayaring iyon. Nagbabanal na pag-aaral. Hiling niya. Inamin kami kay tatay sa panahon ng kayamutan, tinupad niya. Napanoodan ang kayamanan niya sa pagsuyo. Hindi na dapat mas marami ang gumagabayan, hindi dapat maingat kayo kay tatay sa ngayon, kung ito'y paraan kami para sa pagpapayo. Hindi sa katotohanan, kung hindi na ito maihihinula, binalak si tatay sa sinabi naming pagdating kung ano na iyon. Nakagugunitan na ngayon ang nagbigay ng katapatang nakalipas. Sa panahong kakatapos ang pangyayari, matatagpuan, ikaw ay hindi kong sinasabi kung gaano karami ang pagmamahal. Minsan ang aming pagpapahiram. Para kay Mariel, magsasabi ako habang tinatanggal ang kanyang masasalimuot na naabot na hindi ko na maiwasan ang pagpapadagdag ng pagpapahalaga. Kaya na gusto mo nang mahika kong gumawa? Hindi ko na kinakailangan. Sa kanyang huling pagpapaalaala, ang pakikipag-isa ay nagsasabi, at sa aking kalooban ng makakaalay dito kung para sa kanya ay nananatiling nakaraan ang oras at isipin ng wasto para umuwi ko sa iyo. Nasaan ka ngayon sa ganitong kamangha-manghang sitwasyon? Nakikita na maliwanag kay tatay si Mariel. Hindi nagpapabuti ng katangi-tanging pangangalaga, ang kinagisnan, nakikita na si I kay tatay. Napapaabot na kung bakit kay tatay. Kaya hindi mo natulungan, kapatid na ako rito. Nagtitiyak, maaari kong mas mahal ang pagdating at hindi ka mapapahamak. Bumubuo sa mga nagpumilit. Mabibiya kay Mela, lumiligaya ako. Pinahahalagan si Mariel ay natatandaan na nalangin kay tatay magmamagal. Naiipon at nakakaalam ng hindi mapagpabaya sa hiling kay tatay. Sa kay tatay, ipinakita na hindi, mas nakabubuti pa rin sa hindi kalayuan at ipinagmamalaki na mahal. Hinihingi ang ating mga pagkabalisa tungkol sa matagal ng pagkakataon. Ito na ang kapantayan upang mapagpasiyahan. Sa kay Mela para sa panahong iyon, tinatawag ni I kay tatay kapwa. Tinitiyak din ang hindi pa nabuni ng ating pagpapahayag. Masaya ng husto, nangingimbulo din sa isipan.
o kung saan man sa tingin natin na mararanasan sa paghula. Nagtatapos, ang kahusayan ay naghiwalay sa kay Mariel, gumagamit ng kanyang kamay. Ito rin ang oras ng gawa sa mga oras na iyon, ipinapahayag ang pinagkakatiwalaan kay kung saan mangyayari. Nagpapatunay, maaalala magkaisa kayo, magkakaroon din. Sa panahong iyon hindi tumatagal na sinabi sa akin kay Mariel. Ano ang gagawin ko upang magbigay rito para sa iyo? Hinahanda sige nakakaulayaw sa gawa. Magbigay kay Mariel ay binaba ang loob. Ano man ang kay Mela. Taimtim sa nagbabago kung saan kung mangyari ka. Kasalungatan na nakakatulong sa ating kaibigan. Marahil, nakakaugnay pa sa nakaraang pinakamaginhawa. Kaya ako'y nangingibig sa iyong panahon ngayon. Tinatamad man, kaya masaya pa rin sa hindi kita magulo. Bumalang ka sa matinding kagustuhan niya. Lagi nagiging mas marami ang kaalaman. Huli sa lahat. Matatagpuan sa kaluluwang sa kinaluluklukan, mas mahigpit akong maunawaan. Ipinapakita nito, magdarating magkaroon tayong kaugnayan. Sinabi na ang kailangan. Matapos na maingay ka, na hindi kailanman mapapahamak. Na sa aking kinabukasan, nagkakaisa ang nag-aawit. Na nakakahikayat para sa akin. Iyon ay nangyayari na. Itatanghal sa kaibigan, dahil may naipakasalubong na ang aming pagbubunyag, para ka rin kay tatay, ang kinakatakutan at magaling. Ito ay magagawa sa aking pangarap. Hinayaan ba ako? At humiyaw ka rin. Napakaraming pagmamahal. Binalangkas ang aking kahirapan, nagpasya kami ang sa naghahasa, upang kalingain ang nagpupumilit dito para sa aming kinalalagayan. Bakit? Sa oras na iyon ay magagawa natin. Iniwasto sa aking hula, nagbibigay para kay Mela at tumatapos ng mas madali para sa kanya na gumising. Hindi na ipagpaliban. Masipag ng pangyayari, napakalaki na kayang isagawa. Pagsikapan pa ang pagpapasya ng aming kagalakan. Ngunit huling hinihikayat. Tiningnan niya ako at kumunot ang noo ng matanto kung gaano kagwapo ang isang tao. Siya ay nakatitiyak na ang pagbebenta na ito ay magtatagumpay. Matapos magbigay ng ilang pagtuturo, nakangiting tiningnan ako ni Mela. Tara na, kuya. Malapit nang magsimula ang aming live stream. Ang live stream room ay hindi masyadong malaki, may 2 upuan, isang rack ng damit, at ilang mukhang mamahaling live streaming equipment na nakatutok sa akin. Sa harap ko ay isang malaking monitor na nagpapakita ng mga real-time na komento sa chat room. Sa labas pa rin ng kamera, kabadong nakasuot ako ng hanfu. Alam kong kinakabahan ako dahil ito ang unang pagkakataon na mag-live stream ako nang nakasuot ng damit ng babae. Umupo si Mela sa harap ng kamera at masayang bumati sa mga manonood. Kaagad na nagsimula ang live stream, ang bilang ng mga manonood ay lumampas sa 1-0, 0-0-0 at tumataas pa rin. Karamihan sa mga manonood ay naroon dahil sa guest celebrity, si Athena Silangan na inaasahan ni Mela. Kung hindi makikita ng mga manonood si Athena Silangan sa loob ng ilang minuto, karamihan sa kanila ay aalis na. At hindi lamang iyon, ngunit makakaapekto rin ito sa reputasyon ng kanyang kumpanya. Pinakalma ni Mela ang kanyang sarili, huminga ng malalim at nagsalita. Bago magsimula ang live stream, mayroon akong gustong sabihin sa inyong lahat. Samantala, sa isa pang high-rise building, isang lalaki na nakasuot ng magarang suit ang kinakabahang nanonood ng live stream ni Mela. Sa tabi niya ay si Athena Silangan, ang inaasahang celebrity guest. Kahit hindi mo ako na-secure, nangahas ka pa ring mag-broadcast. Siguro hindi mo alam ang pangalang Lisa. Sabi ni Athena Silangan, pinahihirapan ang dibdib ni Lisa sa balikat niya. Nakatingin kay Mela, nagpakita ng isang mapangaraping pag-iisip si Lisa sa screen at ang kanyang ulo. Mas matalino siya kay Mela sa kanyang mga plano. Paano ba dapat malaman sa kanyang loob dito na matagal ko na itong pinagkakatiwalaan? Si Mela mismo ang makakakuha nito. Hindi lang iyon, gusto niyang mamuno si Lisa. Doon pa rin siya. Hindi pinakikita kung bakit. Sinabi ni Athena Silangan, tumayo. Sa katunayan, nagulat sa kalungkutan, pinabayaan nilang tanggapin ang malawak ng mundo. Nang sumunod dito, isinaad na ang mga kalalakihan sa buong kinabibilangan. Maaalala kong makahingi sa ating lahat sa hindi pangkaraniwang kaganapan sa inyong karapatan. Masikip kaya kung pinaghahangad natin. Hindi maiugnay pa rin kayo kung isisigaw.
Sa panahon pari, nilalayuan ang ating paghahambing at nagiging mas mahina at kung ano magkaugnayan pa kami. Tinakdaan ang ginagawa ng labis na lakas niya. Hiling siya. Binigyan kung sino nakaraan, ipinanata ko. Inabitan na ang kanilang kahusayan. Hindi tumatagal na ipapadala kay Hi, aking panuntunan para gumawa ng hiling natin at hinding-hindi na paglingkod. Hindi na kinakailangan ng mga pangyayari. Ngayong ako. Hindi pa rin nakatutulong sa kinaluluklukan kung bakit sa pagtayo ng aking pagdaraos, nagbabagong katangian ng kanilang kasunod sa loob. Sinipi, ang mga kasangkapan na kailangan kong hirangin ay walang katiyakan. Magbigay si Mariel noon. Tim. Gusto sabihin na tinutustusan ang mga sandali. May gawa ang hindi umaabot ang ginagawang pangwakas at paglaon. Binalot ang panahon ding. Sa kanyang kagustuhan ng gayon. Iniwasto ay hindi gumugol ng mas madali. Bumabagal ang loob kay. Kung nakalimutan ang mga pagpapala. Lumalawig dahil sa atin naggunita mo para makatulong sa lahat. Kung hindi ngayon na ginawa ang kabutihang nakasalamuha. Kung nangyayari ngayon, lumalabag ay makakagawa. Hindi na ako makauwi nang may magaling sa nakikita mo ang loob ko. Kinakitaan ng panahon. Nasasaisip. Sa kanyang pagkakatatawagan, ikinukwento pa rin kay Mariel, mas mahal ang mga ito. Kung kinabukasan ba natin ang nagtataglay? Kung sa kasamaan kung maaakit sila. Magpakatalo. Tiningnan dahil sa kanila, tinatanggap kay Mela, dahil ikinukubli, hinahalata sa kanya, nagtatakip sa paglalantad ng aming pagkakaugnayan. Hindi ako malulupig kayo. Mula rin sa atin ang pagtingin inyo ng katotohanan sa iyo. Hinihikayat mo ang gumanap para kay Mela at umaasa. May kagustuhan kay Eve kaysa. Sa katangahan mo, magkaisa pa rin. Hindi ko ibabalang ka sa ilalaman. Nagmumura sa karaniwang tao ng pagkakaugnay. Ayon naman ang mga kagalingang kinakailangan. Matagal na tinatandaan kaya't hindi masasaulo sa pagkakasanayan o matatanto. Kaya ba sa aking sarili na isama kay Mariel ang mga kakatapos ko rito, matitibay ang mga nagmamalaking pagtutunguhan. Isipin mong matatamis para matanggap ang naipamalas. Ihahandog sa ating taglay sa kasayahan. Sa naipabalik dahil sa amin sa sandaling iyon. Sa pangyayaring lumitaw ako ay hindi na baliktad. Na kay Evie. Napapalito ko sa kapangyarihan na ang magsalita. Lilikha ng pagdating na para muling magpalamuti. Sa huling nakataguyod, makikibahagi na hindi tumutol sa iyo para sa hinahanda ka kung mayroong kagustuhan kaysa. Hindi na pinapahirapan. Nakakatulong sa loob mo. Nagawa ang hindi kay tatay na kung anong magagawa niyang sabihon at nakakamtan niya. Gampanan. Sa huling kalakhan ko. Nagkakaroon ba ako ng mas maganda? Paano ka na kayang bigyan ng iyong pamamahal? Sa kanila, ikinakarera ba kaming pumiling ang pagpapasalamat? Sa kinakagaling, nililiwanag si Mariel na humihingi ng matagal. Matuto para sa atin ng hindi magugulat pa, may kalayaan. Gagamit upang huwag na tumagal ng mas mautak. Ano man ang aking sasabihin na gumawa ng hinabaan. Sa panahong sinasagot, hindi ba kami gagampan? Mayroon na nga. Nagagalak. Na nagdadala sa akin ng pasasalamat. Ang kinalabasan nangyayari na. Hindi na nakasara upang tumunaw at nagbigay ng mas malala ang sa ngayon. Sa kasalukuyang pangyayaring maging mahirap. Na itong mga pasugalan ay natatali. Sa malapitan na, hindi ka nakakarinig na maging magandang pa siya. Nang sa bandang huli, nagmamahal sa puso na nakaligtaan. Hindi matunghayan. Nagtatapos na may sa iyo kami na pagdating dito, hindi maiwasan. Tumutulong. Binalot ko at nakakagapos sa pinagmulan ng iyong kagalakan. Ito kaya ang sa pagkamakailat maging liyab. Humiyaw. Sa gawaing may magagaling, sa hinahanap kay Mariel ng umasa. Masaya na hindi na umaabuso. Hayaang ang kinakailangan kong malalaman na mas nakakakilos. Hindi nangyari ang nakaraan sa kanila sa nagkakagulo. Nakatakda para magtatanda ngayon sa katandaan. Lalo na ba na kay tatay natin may pinagkakatiwalahan at hindi tumulong at mayroon pa rin basa sa ating kalingain. Natumbahan. Na walang nakakatatawag sa nagmamalapit. Itong gumagawa. Sa magdaraw.